Ang Registry ng International Criminal Court ICC ay nagpadala sa Pre-Trial Chamber 1 ng karagdagang aplikasyon mula sa mga partido na interesado na maitala bilang mga biktima sa kaso ng krimen laban sa sangkatauhan laban kay Rodrigo Duterte. Sa kabuuan, umabot na sa 322 ang mga aplikasyon ng umano'y biktima kaugnay ng kasong isinampa laban sa dating Pangulong ito na nauugnay sa kanyang kampanya kontra droga. Ngunit sa bilang na ito, 18 na mga aplikante ang nagsabi na nais lamang nilang tumanggap ng reparasyon. Ayon sa dokumentong inilabas noong Agosto 27 na pinamagatang Registry Report on Group A and B Applications for Victim Participation in Pre-Trial Proceedings, ang 18 aplikasyon ay naitala sa database ng ICC's Victims Participation and Reparation Section, VPRS, at hindi isinama sa kasalukuyang yugto ng proseso. Sa natitirang 304 aplikasyon, 35 sa mga ito ang isinumite sa Pre-Trial Chamber 1 sa ilalim ng tatlong grupo. Ang 25 aplikasyon mula sa Group A at B at 10 aplikasyon mula sa Group C na isinumite noong Agosto 20. Ang mga biktima sa kaso ni Duterte ay kinabibilangan din ng mga hindi tuwirang naapektuhan ng kanyang kampanya, mga miyembro ng pamilya o kamag-anak na nakaranas ng psychological harm. Walang karagdagang detalye na ibinigay at ang mga annex ng registry sa kasalukuyang transmisyon ay itinuturing na kumpidensyal at walang abiso sa kabilang partido. Sa pagkakataong ito, ang depensa. Nagtulungan ang prosecution at depensa sa mga batayang katotohanan kaugnay ng kaso, partikular sa pagkakakilala ng inakusahan at ang kahulugan ng barangay bilang pinakamaliit na unit ng gobyerno sa bansa. Inilabas ito sa isang dokumento sa website ng ICC noong Setyembre 1. Ang pre-trial ni Duterte ay naganap noong Marso 14, 2 araw pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto at paglipad sa Hague. Ang kumpirmasyon ng mga paratang ay nakatakdang mangyari sa Setyembre 23. Saklaw ng kaso laban kay Duterte ang period mula Nobyembre 2011 noong siya ay mayor pa ng Davao hanggang Marso 2019 nang ipinatupad ang pagwi-withdraw ng Pilipinas mula sa Rome Statute. Ayon sa opisyal na data ng pamahalaan, umabot sa 6,000 buhay ang nawala sa ilalim ng digmaan kontra droga. Subalit, tinataya ng mga human rights watchdogs at ng ICC prosecutor na ang bilang ng nasawi mula 2016 hanggang 2019 ay mula 12,000 hanggang 30,000.